Paulit-ulit na nakaranas ng panggagahasa sa mga homosexuals. Walang awang minolestya at binaboy ng bayaw at mga kapatid. Pinasok niya ang sugal, pagnanakaw at droga, masunod lamang ang luho ng katawan. Paano may babalik ang ninakaw na Dangal! Meron akong listahan ng papatayin ko. Nakalista ang tatay ko, nakalista ang nanay ko, nakalista yung lolo ko. All of them na nananakit sa amin, nakalista yan. Lahat yan papatayin ko. That's the plan. Arman! Asan na ba itong bata? Aliga tayo dyan, tayo dyan! Sa tuwing malalasing at malalango sa droga ang kanilang ama, walang habas na pambubugbog at panggugulpi ang nararanasan nila Norman. Kami yung pinagtitripan niya. Kami yung pinakabuhusan niya ng lahat ng galit niya sa mundo. Kaya naman umalis sila ng tahanan at inilipat sila ng ina sa mga kamag-anak. Oy, mga batugan! Magsigising na kayo! Tanghali na! Nung dumating kami sa aking mga lolo at lola, mas dumami yung bumubugbog sa amin. Mas dumami yung nananakit sa amin. So kapag iniisip ko yung panahon na ako'y bata, lahat ng bagay doon masakit. Lahat ng bagay doon malungkot. Corporal punishment talaga sila. Kapag ganon, hindi namin nasunod yung utos nila, tapos naglalaro kami, kukulong kami sa kulungan ng aso. Kaya nga that time, nagkaroon kami ng galis aso ng napakatagal. Kaya, sumunod kayo sa gusto ko. Nagkamali ka, yung natural na punishment doon, luluhod ka sa asin, tapos nakadipa yung dalawang kamay mo habang tinutuluan ka ng kandila. Yan ang napapala nyo. Bukod doon, ay naranasan din ni Norman ang mamolestya ng pinsang babae. Wala kang magawa, may gunting na sa leeg mo eh. Hindi ko kayang i-explain yung nararamdaman kong takot doon kasi. Pero hindi ako makakibo. Hindi ako makapagsalita. Kasi pakiramdam ko parang wala namang makikinig. Nang makaalis na sila sa lugar ng mga kamag-anak, hindi pa rin natapos ang kalbaryo ni Norman. Isa na namang kahindik-hindik na pangyayari ang kanyang naranasan. Nung high school kasi ako, bumagsak ako sa isang subject. Itong teacher na ito, ang ginawa niya, parang sabi niya, sige, punta ka na sa bahay, doon ka gumawa ng sagutan yung textbook mo, parang ganyan. Pinagmerienda niya ako. Sige na, kainin mo na. Mahirap din mag-aral pag walang laman yung tiyan mo. Sige na nga po. Then, nung nagising ako, nakatali na ako sa bed. Ubot-ubad na ako. Masakit na yung maselang parte ng katawan ko. Mabahong-mabaho na yung amoy ko. Nakita ko sila tatlong lalaki na nandoon na nagsisigarilyo na nakaubot-ubad din. Pinaalis naman nila ako with the promise na, sige, binigyan nila ako ng pera, ipapasa naman kita. Pero pag nagsumbong ka, bukod sa ipapapatay ka namin, sabi nila, hindi magiging maganda yung mangyayari sa'yo. Sinubukang sabihin ni Norman sa mga kaibigan ang nangyari, ngunit walang naniwala sa kanya. Binalot ng galit si Norman. Pahaba ng pahaba ang listahang ginawa niya mula pagkabata. Iginuguhit niya sa isipan ang mga paghihiganting gagawin sa bawat pangalang kanyang isinusulat. Ngunit ang galit na kanyang inalagaan ay babasagin ng Diyos. Noong bata pa si Norman, ay isinama siya ng tiyuhin sa simbahan dahil nalaman nito na may magandang tinig si Norman. Ngunit dahil mali ang motibo sa puso ni Norman, hindi naging madali ang landas niya sa pagbabago. Gatid ako ng church kasi gusto ko lang yung company. Kasi masaya. Feeling ko mahal ako dito. Kaya gusto ko doon ako. Pero yung sinasabi nila na yung totoong born again experience, wala ako nun. Nagsaserve ako kasi gusto ko kumakanta ako, madami akong audience.
tumutugtog ako ng gitara, maraming pumapalakpak sa akin. Kasi yun ang gusto ko. Gusto ko yun kasi lahat, spotlight eh. Parang nasa limelight ka, masaya sa pakiramdam. Nalilimutan ko yung lahat ng galit ko. Nalilimutan ko yung lahat ng mga bagay na kinasasama ng loob ko. But at the end of the day, I know myself na no one will love me if they knew those things that I hide. Yung mga bagay na pinakakatago-tago ko sa closet ko, alam ko walang magmamahal sa akin. Ano yan? Nang malaman ng nanay ni Norman na dumadalo siya sa simbahan, ay nagalit ito at pinalaya siya. Sinusulat ko lang naman po yung mga nakasulat dyan eh. Pero pinanganak tayong Katoliko, mamamatay tayong Katoliko. Ngayon, kung hindi mo kaya sumunod sa patakaran ko, lumayas ka! Sinubukang lumapit ni Norman sa kanyang pastor, ngunit Problema, wala akong matatakbuhan. Yung church na pinaglaban ko, yung church na aking pinili, hindi nila ako tinanggap. Sabi nila, you got to obey your parents. Sundin mo kung ano sinasabi ng magulang mo. Kaya yung utak ko confused. dahil walang mauwian, tumira si Norman sa plaza ng bayan sa loob ng 1 taon. Doon niya sinikap na buhayin ang sarili. Nagpakalayo-layo si Norman. Pinilit niyang lumayo sa pagkatawag ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit ang paglayong iyon ay ang naging daan patungo sa Diyos. Nakilala ni Norman ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Aniya, sa wakas ay naranasan na niya ang pagmamahal na kanyang hinahanap. Nagpakasal sila at nagkaanak. Hanggang sa ito ang ginamit ng Diyos upang muling katukin ang puso ni Norman. 25 days pa lang yung anak ko, nagulat ako bakit bigla siyang namumuti. Suka siya ng suka, may sakit siya, hindi namin maintindihan kung ano yung sakit niya. Dinala namin siya sa ospital. Bigla na lang siyang natulog. Sinasaksakan siya ng mga gamot, hindi siya umiiyak. Kaya takot na ako. Alam ko kung ano nangyayari. Then sabi ko sa Diyos, Lord, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako tatakbo. Susunod na ako sa iyo. Magpapastor ako. Me and my house will serve you. Ako, ang asawa ko, at ang magiging mga anak ko. Magpapastor kaming lahat. Huwag mo lang kukunin sa akin. Huwag mo lang kukunin sa akin yung anak ko. Ibalato mo na sa akin yung anak ko. Maglilingkod ako sa iyo. Magpapastor ako. Hindi na ako tatakbo. That is 3 o'clock in the morning. 7:15 in the morning. Bigla siyang umiyak. Si Isaac, yung baby ko, bigla siyang umiyak. Nagkaroon ng 2 tuldok na pula, yung kanyang mukha, kulay papel na siya. Naghanap siya ng gatas. Bagulgul ako ng iyak, sabi ko, yun lang pala yung inaantay. Unti-unting inayos ng Diyos ang buhay ni Norman. Hinilom niya ang lahat ng sugat ng nakaraan. Muling bumalik sila Norman sa lugar na kinalakihan niya at isa-isa niyang pinuntahan ng mga taong nakasakit sa kanya at nasaktan din niya. Mahirap magpatawad. Pero mahirap naman din na hindi ka mapatawad. Since na parehas naman palang mahirap gawin mo na kung ano yung tama. Kaya ganun yung ginawa ko. I choose to forgive. Kasi kapag pinatawad ko sila, mapapatawad ko din yung sarili ko eh. At patatawarin din ako ng Diyos na sinasamba ko. Sa ngayon ay isa ng pastor si Norman. Pinagbuklod ng Diyos ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Malaya mula sa galit at hinagpis. Malayang nakakapagbahagi ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Lahat ng nararamdaman ko noon na pangit, tinanggal lahat ng Lord. Ang ipinalit niya, katwiran. Ang pinalit niya, kabanalan. Ang pinalit niya, pagmamahal. Hindi totoo na kapag lahat ng tao nakapaligid sa'yo, hindi ka na mahal, wala na nagmamahal sa'yo. It's not true. Hindi pala totoo. Kasi may John 3:16 pa eh. May Diyos na nagmamahal pa. May Diyos na nagpaplano sa buhay mo. May Diyos na nakakaalam ng heart desire mo. May Diyos na gusto kang lingapin. Ang inaantay lang niya, iabot mo yung kamay mo din doon sa iniaabot niyang kamay. All things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Romans 8:28. The Bible tells us that Satan comes to steal, kill, and destroy our lives. He knew Norman had a high calling, an important mission to fulfill for God. So the devil did his best
to corrupt and steal his dignity. But the Bible also says that through Christ, we are restored. We are more than conquerors. Kahit ngayon, kaya ng ating Panginoon na baliktarin ang lahat ng kasamaan at kasiraan na ginawa ng dyablo sa buhay po natin. Dahil napakaganda ng plano niya para sa ating kinabukasan. Gusto niyo bang panghawakan yon? Manalangin po tayo. Father God, in the name of Jesus, Lord God, salamat po sapagkat binabago ang mga buhay, Lord God. Maging, Lord, bawat isa sa amin, Lord God, na sira, nawasak ang buhay, pinapangako mo, Panginoon, that there will be a better future. Kaya naman, Panginoon, sa mga taong sawang-sawa na sa kanilang buhay, sa pagkakasadlak sa buhay ng kasalanan, kadiliman, kalungkutan, nariyan ka, Panginoon. You're just a prayer away. At sa mga sandaling ito, Panginoon, ay isinusuko namin ang buhay namin sa iyo. Napapagod na kami, Panginoon. Gusto naming mapahinga sa lahat ng mga kaguluhan na ito na aming dinaranas. Panginoon, inaanyayahan ka namin na pumasok sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang alam namin may kapangyarihan upang baguhin ang aming sitwasyon. Lord, nagsisisi kami sa aming kasalanan. Naninikluhod kami sa iyo, Panginoon, save us. At salamat, Lord God, sapagkat ikaw nangako na ikaw, Panginoon, ay kumakatok sa pintuan ng aming buhay. At kung pagbubuksan ka namin, Panginoon, anyayahan ka na pumasok sa aming puso bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Gagawin mo, Panginoon, sapagkat gusto mo kaming makaniig, makasama. Mula ngayon, Panginoon, pinaubayan ko sa iyo ang aking sarili. Na mula ngayon, Panginoon, kayo na po ang maghahari sa aking buhay. Ako po'y lalakad ng naayon sa iyong kalooban lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. If you prayed that prayer sincerely, you have just experienced a new beginning, the most exciting journey of your life. Find out how you can grow in your newfound faith and love for God. Call our hotline number 737-0700, or also you can text us in our smart number 0949-888-8001, sa Globe 0917-406-5001, and Sun number 0925-300-3000. You can also call and text us 24/7. You have a friend waiting on the other side of the line to pray for you and give you encouraging words from the Bible. Gusto mo bang magkaroon ng libro ni Harold Sala na may pamagat What You Need to Know When You Need Healing? Madali lang po, i-text lang sa amin ang pamagat ng ating episode ngayon. At kung ikaw ang unang 5 texter na makapagbibigay ng tamang sagot, iyon na ang librong ito. Binubugbog niya ako, sinasapak niya ako, sinusuntok niya ako, tapos pinagmumura niya ako. Talaga po bang ganito na lang yung buhay ko? Wala na po bang katapusan ng paghihirap na ito? Kinuha ko sa Mindanao dahil paaaralin ako ng kapatid ko. One time, ate ko mismo umuwi rito sa Maynila. Yun namang bayaw ko. Siya yung sumundo. Na regular naman na sumusundo siya sa aming pagpapauwi dahil malayo talaga. Sabi ko, bakit iba yung dinaanan? Sabi niya gano'n, may pupuntahan lang tayo, may dadaanan lang tayo. Doon nangyari, yung panghahalay na ginawa sa akin. Pag nagsumbong ako, papatayin nila ako, pati ang pamilya ko. Yung mga kapatid ko. Dahil sa takot, nanatiling tikom ang bibig ni Salvacion Silva sa krimeng sinapit sa bayaw. Pagdating ko dito, sinabi ko sa tatay ko. Sinabunutan ako ng ate ko. Sabi niya, malandi ka kasi. Lalo na akong natakot na magbukas sa kahit na sinong mga kapatid ko. Kahit kinasuklaman siya ng babaeng kapatid, inakala ni Salvacion na ligtas na siya sa piling ng ibang kapamilya. Subalit iba ang naganap. Palibhasa'y iisang kwarto lang ang tulugan nilang lahat. Namatay yung nanay ko, naiwan ako doon sa mga kapatid ko, na puro lalaki lang yung mga kapatid ko. Doon na tuloy-tuloy yung mga sumunod pang panghahalay na ginagawa sa akin na kahit naliligo ako sa banyo, isa sa mga kapatid ko, papasukin ako sa banyo, may dalang panaksak, doon nila ako ginagamit sa loob ng banyo. Hindi nila ako pinapakain pag hindi nila ako hinahalay.
Ang mga kahindik-hindik na sinapit ni Salvacion sa mismo pang kamay ng kanyang mga kapatid ay lubos na bumasag sa kanyang pagkatao. Pag humarap ako sa salamin, ang tingin ko sa sarili ko, parang hindi na ako babae. Ako'y isang baboy na laging sinasaktan, na laging kinakatay. Hayop na sinalaula, na walang kakayanan na magpumiglas. Sa kalunos-lunos na kalagayan, nakahanap si Salvacion ng karamay sa kanilang kapitbahay. Sumisigaw ako dun sa kapitbahay. Nakikita niya ako, may mga pasa ako. Sabi ko, Nanay Selly, pengi naman konting kanin kahit yung malapit ng mapanis. Gugutom na po talaga ako. Pakain niyo na lang sa akin yung mga itatapon niyo ng pagkain. So siya yung nagbibigay ng pagkain sa akin. Hindi lang pagkain literal, kung hindi spiritual na pagkain. Ang talagang ibinigay niya sa akin kung kaya ako ay lumago. Siya yung nag-alaga sa akin. Tinanggap ni Salvacion si Jesus sa kanyang puso bilang Diyos at tagapagligtas. Subalit sadyang makasalanan ang mundong kinabibilangan ni Salvacion. Nagising ako, hinubaran na niya ako. Tapos sabi ko, ano ba yan, Di? Sabi kong ganun. Maawa ka sa sarili mo. Sabi ko, ikaw na lang yung ginagalang ko. Ang tingin ko sa'yo ay isang aso. Isang aso na lumalamon ng kanyang suka. Doon nagsimula na na-empower ako ng Panginoon. Na matutong lumaban, matutong magsalita. Upang matigil na ang paulit-ulit na pananamantala kay Salvacion, isang bagay ang nakitang solusyon ng ama. Tumigil ito, yung pang-aabuso na ito, nung nakasal ako doon sa trabahador niya na pinilit niya akong ipakasal. Noong unay naging maayos ang samahan ng mag-asawa. Ngunit nag-iba ito nang ipagtapat ni Salvacion ang sinapit sa kamay ng mga kapamilya. Araw-araw na ginawa ng Diyos ay ipinapamukha niya sa akin na ako ay pinagsawaan na ng kung sino-sinong lalaki at pati ng mga kapatid ko. Binubugbog niya ako, sinasapak niya ako, sinusuntok niya ako, tapos pinagmumura niya ako. Talaga po bang ganito na lang yung buhay ko? Wala na po bang katapusan ng paghihirap na ito? Hindi naman ako exempted sa mga pagsubok. Pero Panginoon, sabi ko, maawa ka naman sa akin. Panginoon, hindi naman lingid sa mata mo ang lahat ng ito na nangyayari sa akin. Sa iyo lang ako umaasa. Ikaw lang ang buhay ko. Huwag mo naman akong iiwan. Tiniis ni Salvacion ang ugali ng asawa, alang-alang sa kapakanan ng mga anak. Ngunit isang pangyayari ang umubos sa pasensya niya. Muntik na niyang galawin yung aking anak noon. Nakatakbo lang yung anak ko at ipinakita ko sa anak ko na kahit na ako ay isang biktima, hindi ko hahayaan na mangyari sa kanya. Mag-isang pinalaki ni Salvacion ang mga anak. Sa panahong ito rin siya higit na lumago sa Panginoon. Kahit may problema ako, nakita ko yung kapangyarihan ng banal na espiritu na nakatira sa puso ko. Yun na lang yung nagbibigay ng lakas. Nung naghiwalay na kami, namamasukan akong naglalabada. Sa biyaya ng Diyos, nailagay niya sa ayos ang buhay ng mga anak hanggang sa sila ay magkaroon na rin ng sariling mga pamilya. Sa puntong ito ng kanyang buhay, buo na ang pagpapatawad sa puso ni Salvacion. Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Ito ay nagbigay sa akin ng katatagan at nagbigay sa akin, nagmulat sa aking mga mata na hindi ko kailangang magalit sa lumikha sa akin o sa kahit sino pa mang tao. Sa kasalukuyan, si Salvacion ay board member ng Butika Binhi kung saan ipinapalaganap nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pamimigay ng murang mga gamot. At sa kabila ng mga pang-aabusong naranasan, iisa ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay matibay na nakatayo si Salvacion. Si Jesus ay nagbibigay na encouragement na literal lang na katawan to na sinasaktan. Pero yung katawan kong espiritual, naniniwala ako na ito ay banal para sa Kanya. Sexual abuse and rape, especially by a parent, a family member, or other people we trust, can really devastate us, make us feel so dirty and worthless. Pero napakaganda ang sinabi ni Salve. In God's eyes,
She is pure, untouched, honorable, full of dignity. The one who knows her best esteems her the most. At kahit na tayo pa mismo ang talagang sumira sa ating buhay, meron pa pong kapatawaran at kaligtasan mula pa rin sa ating Panginoong Yesus. Tingnan natin yan sa naging buhay ni Jonathan. My parents are ministers, so lagi ako naiingat. Ang inggit na nabuo sa puso ni Jonathan ay mula sa maalwang pamumuhay na kanyang nakasanayan noon. Dagdag pa nito ang mataas na pagtingin ng mga tao dahil siya'y anak ng isang pastor. It's annoying. Nasasabihin nila, anak ka pa naman ng pastor. Ako ba pastor? Nakakarindi. Sinasabihan ka na, oh, don't do this, don't do that. Alaga man sa pangaral at paalala ng kanyang mga magulang. Ang disiplina ay sadya niyang ipinagwalang bahala. When I was little, I remember the slipper, tapos belt. Minsan dinala ko ni Dad sa hardware store. Doon ako sa harap pinaupo, tapos bibili pa siya ng ganun kakapal na kahoy. Kind of figure out na mawawala rin yung sakit ng palak. One is TV influence. They would steal stuff, and if other people could get away with it, why can't I? Sa paglipas ng panahon, ang mga maliit na pagnanakaw at pagsisinungaling ay mas lalo pang lumalala. So from maliliit na candy, when I was a teenager, players, may kita ko may nakaiwan, ganun, I would lie. Kailangan yung attention nila nandito. So, you know, I kind of incorporated that with stealing, na yung attention nila nandito while I'm grabbing something. I got so good that people would actually believe na I'm not the one who took it. Ba't ko kukunin yan? May cellphone ako. Ang pagnanakaw ni Jonathan ay nadagdagan pa ng pagdudroga, pornografiya, pagsusugal. Pag may girl, like, just in front of you that is willing, I thought, why not? At pagbuo ng isang grupo para lang makapagnakaw. You know, business was good. We stole a lot. Ikaw, pasahan, ganito. Hanggang sa lagi na may nakakasama. All they gotta do is like, ask them, like, you know, look pretty. That's it. Like, when I had all these material things, I thought, this is the life. Like, you know, I had it all. But, ang dami kong kaaway. Nakakapagod. One time I didn't sleep for 5 days straight. Sabog, gano'n. And I lost around 20 pounds. Kapag nandun ka na, ang hirap ng turning point. Parang hirap magbago. Sa dami ng kanyang ninakawan at ginawan ng masama, siya'y nakulam at dinapuan ng isang karamdaman. So one time, lumaki yung left testicle ko. Nang gagalaitin na ako sa pain. It got so big na I couldn't get up. And then I begged my dad, Dad, pa-surgery na tayo. Pero sabi niya, I know someone who works in healing and deliverance. And I'm thinking science, he's thinking divine. You know, akala ko may cross na itatapat sa akin or bibisikan ako. They didn't have any of those. They just used, in Jesus' name. Lumiit yung, I was supposed to get a surgery. Lumiit. And I was like, man, all right, there is a God. Sa pagkakataong iyon, hindi maitatangging ang kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon ang sa kanya'y nagpagaling. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga araw, muling bumalik si Jonathan sa kanyang dating gawi. So I was smoking my 6th cigarette. Lord, my life sucks. For the first time, I knelt down and I meant it. Obviously, I need help because I know you're real, and if what they're saying is real, you can hear me. I don't know where to start. I remember that time, man, I cried for 2 hours. I was like, man, I need you here. I started saying, Lord, I'm sorry that I lied too much. Lord, I'm sorry that I steal too much. Pinaalala ni Lord, ang una kong pagnanakaw, the Lord was actually talking to me that time. Sa unang pagkakataon, nabuksan ang puso ni Jonathan sa pag-ibig ng Panginoon at namulat ang mata niya na may totoong Diyos na maaaring magpatawad at makakapagpabago sa kanya. Ito na rin ang oras na kanyang ginamit upang masinsinang kausapin ang mga magulang. Hanggang sa 2 hours ako nagko-confess. sabi ni Dad, tama na, matagal na yan anak eh. Iyak ako ng iyak sa puso ko, Lord, ano nangyari sa anak ko? Pero inobserbahan ko eh. Yung mga ninakawan niya, nilapitan niya, humingi ng tawad. Tapos binabayaran niya, patawarin mo ko sa ginawa ko. Yung iba pinatawad, yung iba hindi mo nabayaran, yung iba pinababayaran ka agad. Yung iba naman hinuhulugan niya. My son was lost, but praise God is now found in the Lord. Nakita namin yung
pagbabago talaga ni Jonathan. Sinuko niya yung kanyang laptop na siguro mga porno, ganyan, kung ano-anong kalokohan na nandoon. Tapos pinabiyak niya sa daddy niya, pinasunog niya, love pa rin ang mag-prevail. It is not because of us, but it is because of the love of the Father that is in us, for His glory and honor. Ang buong pusong pagpapatawad ng magulang ni Jonathan ang naging dahilan din ng kanyang tuloy-tuloy na pagbangon. I came back to God. I was like, Lord, there's no way I'm gonna go back to that old life. There's no way I'm gonna let the enemy ruin me again. You know, I will always talk about God. Like, you know, instead of don't do this, don't do that. This is how good God is. We should be thankful. Nagulat ako, hindi ko akalain yan kasi si Bishop si Bishop Dante talagang ano yan eh. Pag nakita mo yan, yung mga miracles and healings na gaganap sa buhay niya. Pero lingid sa kanyang kaalaman, yung anak niya pala ay gano'n. At maraming mga istorya ng gano'n na yung mga anak nila ay naging pasaway. Pero talagang ibang bagay yung anak mo ay ipinasa Diyos mo sa Panginoon. Ang mga ganito mga bagay, hindi ito talaga makukuha lang ng mga, halimbawa, ng mga harsh na mga measures, yung rehab, yung tukhang. Kasi spiritual eh. Spiritual. At sabi nga, gustong kumilos ng Panginoon sa isang tao, pero wala naman siya. Wala naman siya sa, ang Panginoon wala sa kanyang buhay. So, God can only intervene in our lives kung tayo'y mananalangin, hihingi ng tawad, at isa pa, kung isusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Tama yan, Alex. No? And just looking at the life of Bishop Dante and his wife, Cynthia, talagang they needed to trust na they deposited in Jonathan so much word throughout his lifetime na yun nga yung verse sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, so when he's old, he will not depart from it. So maski na malidas, parang lumihis no, si Jonathan, he was led astray by the world, pero bumalik din siya. Yun ang power ng Word of God. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi niyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Pag nagbibigay ako, masaya ako. Hindi man ako nakakapunta sa mga lugar na yon, alam ko nakakarating yun. Kapag kinlaim mo yung pagpapala ng Panginoon, ibibigay niya sa'yo kasi nagtitiwala ka. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Cairuz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Hangarin ng ating Panginoong Hesus na bigyan tayo ng buhay na ganap, marangal at matagumpay. If Jesus Christ is in your heart, you should never look down on yourself because this is what the Bible says about who you really are. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Ephesians 1:4 and 5. You have royal blood. You're a child of the King, and you're destined to rule with Jesus forever. Let's take this to heart because the best is yet to come. At the age of 7, I'm a bit confused with my identity. One day, my father told me, magbakla ka na lang, mag-homosexual ka na lang. Kahit pala ikaw ay masamang tao, pag pala pinlano ka ng Diyos na gagamitin ka na, hindi ka na pahabayang mamatay. Ang mga alaala ng pang-aabuso noong siya ay musmus pa. Ipaalam ko daw sa parents ko, papatayin niya ako. Sila ang bumubuo sa ika-6 na batch na mga nominado sa ating Huwarang OFW 2017.